Nasa 10 bilyong piso ang paghahati-hati ang danyos na mga biktima ng human rights violations noong martial law. Pero bago nila yan makuha, dadaan muna sila sa isang mabusising proseso. May report si Julio Segovia. Yan po ang panawagan ng samahan ng... Tagumpay man kung ituring nila ang paglagda ni Pangulong Aquino sa batas na magbibigay kompensasyon para sa mga biktima ng karahasan ng martial law. Hindi pa rin daw ito sapat para tumbasan ang hirap na kanilang dinanas. Dapat merong pag-amin mula sa mga perpetrators na ginawa nila yung masamang ginawa nila sa mga Pilipino. Yung pag-apologize, no? And then yun nga, itong indemnification, and then prosecution ng mga perpetrators, and then yung panglima, yung promise from them not to repeat the same mistakes. Halos 3 dekada na ang nakalipas, pero sariwa pa rin kay Nanay Clarita ang alaala na sinapit ng kanyang pamilya. Kwento niya, puwersahan daw ikinulong noon ng kanyang mister. Ang kanya namang bunso na nooy 17 anyos pa lang. Nasawi matapos tamaan ng balas sentido nang magkagulo sa demolisyon sa Barangay Tatalon, Quezon City noong July 1985. Hindi po ako maligaya. Kahit na po sabi yung babayaran. Kasi mahirap pong mawala na anak. Mabait po yung anak ko. Hindi ko po makakalimutan. Dadalahin ko po yun hanggang sa libingan yung ginawa nila. Di rin naman daw ura-uradang maibibigay ang pera sa mga biktima. Ayon sa Commission on Human Rights, kasama sa proseso ang pagbuo sa 9-member Board of Claims na babalangkas sa implementing rules and regulations sa pamamahagi ng pera. Pagbuo na ang board, 6 na buwan naman tatagal ang application ng claimants. Ang perang paghahatian aabot sa $200 million o 10 bilyong piso na mula raw sa Swiss account ng pamilya Marcos. Sa kabuuan, may 20,000 raw ang bilang ng naging biktima ng karahasan sa ilalim ng batas militar. Depende sa gravity. The ones who are going to get the biggest would be the kin o yung nanay or tatay o asawa ng mga pinaslang ng mga martir, no? Yon. O di kaya yung enforced disappearance. Kung yumao na raw ang claimant, asawa o anak na nila ang magiging benepisyaryo gaya ni Mang Reynaldo. Isa ang ama niya sa mga kritikong kinasuhan at ikinulong noong panahon ng rehimeng Marcos. Kung merong ibibigay sa amin, hindi tatanggapin pa rin namin dahil papaayos namin yung kanyang musuliyo doon sa yun ang gagamitin namin yung pera para merong, kahit paano merong kami maiwanan na legacy. Para mas mapabilis ang proseso, pwede na raw maghain ng application sa may 16 na regional offices ng CHR ngayon pa lang. Julio Segovia, GMA News.